tingin mo, sino ang dapat magsimula niyan? Well, sa broadcast naman, mayroong organisasyon ang tawag ay KBP. Sa, alam mo naman yun siguro, yung NUJP, no? Oo, may mga samahan, no? Anong tingin mo? I think andyan yung mga grupong yan for different reasons. Okay? May kanya-kanyang mandato yung mga yan. Merong Oo. mga bagong lumalabas ngayon ng mga grupo na mas multi-ano pa sila for sectoral, for instance. Diba, yung Movement Against Disinformation, yung MAD. Okay. Medyo CSO yun, hindi yun media, but maraming membro doon. So may mga ganun dapat. Pero I think also, fundamentally, itong mga grupo na to, NUJP, KBP, PPI, they need to put fake news or coverage of fake news or combating fake news at the center of what they do. Hindi na ito business as usual. Kasi may mga pagsusuri eh. Like instance, may studies ang Reuters Institute for the Study of Journalism. Sinasabi nila doon kung paano yung fake news at kung paano ito nag-spread sa social media. Ito tayo, hanggang ngayon, press corps pa rin tayo dito. Ganun pa rin yung ginagawa natin 10 years ago, 20 years ago, yun pa rin ang ginagawa natin dito hanggang ngayon. Na hindi naman natin sinasabing masama. Kaya lang, may ibang challenge na itong lumalabas nga, itong fake news and disinformation. And this goes right to the heart of their existence, of their livelihood ng mga mainstream media. So, ang tanong ko, bakit parang tila walang ginagawa ang mainstream media to make sure na 5-10 years para mabuhay pa sila? Because lalamunin talaga sila ng disinformation pag di sila na umaksyon. Well, hindi lang sa lalamunin ka ng disinformation, talagang lalamunin pati yung iyong sa totoo lang, to be more pragmatic about this, Kaloy, even the advertising pie ngayon. Yeah, exactly. Oo. Exactly. And also, consequently, Ted, nabanggit mo na siguro ito, consequently, yung publiko natin, sila ang kawawa. So, siyempre, partisan sabihin ko na ang mainstream media or the usual non-social media ay sila yung vanguard ngayon ng facts. Medyo mahirap din sabihin minsan yan kasi may mga kasamahan din naman tayo sa media talaga namang mga mali-mali naman din minsan kung mag-report. Pero at least meron tayong mga proseso. May mga disciplines, may mga professional set of standards tayo na kaya nating i-follow kung seryoso lang tayo. So, this is a moment for media to really, I wouldn't say reinvent themselves, pero really take stock kung ano yung andyan para labanan itong fake news. Hindi naman ibig sabihin nito mawawalan sila ng revenue pag nag-ano sila ng fake news. Kasi marami namang mga NGOs international na nagfa-fund ng mga media to fight fake news. In fact, for a long time, ang Facebook, ganun ang ginawa nila in media outlets in the Philippines, like in countries like the Philippines. Nagbibigay sila ng mga grants to fight fake news. Ang problema lang, nanalo si Trump, wala na yan sa Facebook. So merong iba na ginagawa pa rin naman hanggang ngayon. At tingin ko, dapat pa rin tuloy pa rin gagawin yan. Pero on the other hand, Ted, at hindi ko ipinopromote ang specific na media outlet dito, like Rappler or what. But Rappler is doing this. Community building. That's where you start, I think, para masawatan mo itong fake news. Because sila yung audience mo eh. So, mas outreach, community outreach, and then, making education a key component of your own media work. Hindi lang ito pang re-report ka lang, but meron ka dapat effort to really educate your community about the dangers of fake news, about why we need factual, truth-based information.